ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. Pangalan niyo po, brother, kapatid? Ulan po. Ulan. Ulan Gonzales po. Okay. Kumusta ho kayo, kapatid? Kailangan na lang pila. Okay. Saan po ang lugar niyo, kapatid? Nasaan po kayo ngayon? Nandito ba ako sa PS po ngayon? Saan po? Nandito ba ako sa ngayon? Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Una sa lahat po ay idalangin po natin sa Panginoon. Naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama. Ganon din idalangin po natin sa Panginoon at tayo po ay kayo ay kanya pagkalooban niya ng maraming kabutihan ang maikling oras po natin ngayon. Kapatid Ronald, ang usapan po natin ngayon ay tungkol po sa tunay na kabutihan ng ating mga sarili dahil sa tayo mismo nakakaalam na sa lahat ng ating mga pinagsusumikapan ay wala po tayong layunin maliban lang sa paano po natin maibigay sa ating mga sarili ang kaniyang tunay na kabutihan. Klase-klase ang mga tao sa kanilang pag-uunawa sa tinatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. So para po hindi tayo mahirapan, hanapin ang tinatawag na tunay na tagumpay ng ating mga sarili ay ang pakinggan po natin. Ang paniwalaan po natin ay yung mismo lumikha sa atin dahil sa ang lumikha sa atin at lumikha sa lahat ng mga linikha, siya po ang higit na nakakaalam kung ano po ang ikakabuti po natin. At higit na siya po ay nakakaalam kung ano po ang makakasama po natin. Iyon ay kanyang sinabi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Katiyakan, ang sinuman lumikha sa lahat ng mga linikha, kabilang po tayo doon, siya ang higit na nakakaalam kung ano po ang ikakabuti ng kanyang mga linikha. Siya ang higit na nakakaalam kung ano po ang makakasama sa kanyang mga linikha. So yun po ang dapat po natin gawin o tahakin na pamamaraan, daanan tungkol po sa paghahanap sa ano po ang tunay na tagumpay ng ating mga sarili, ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Ang mismong tunay na Panginoon, siya po ang lumikha sa atin, lumikha sa lahat ng mga linikha. Siya po ang nararapat po natin pakinggan tungkol po sa ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Alam po natin ang Panginoon na siya po ang nararapat magiging siya po ang lumikha sa lahat ng mga linikha. Siya po yung Panginoon na ang tawag sa kanya ay ang Allah. Dahil siya po ang kinikilala ng lahat ng mga linikha, katulad ng nabanggit sa isang talata na sinabi ng Panginoon, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wasnujumu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa alaihi al azab. Hindi mo ba, sa madaling kahulugan sa sinabi ng Panginoon, hindi mo ba nalaman, o Muhammad, na katiyakan ang Allah
ay nagpapatira pa sa Kanya ang 7 kalangitan at 7 kalupaan at lahat ng nakatira sa 7 kalangitan at mga 7 kalupaan. At ganon din nagpapatira pa sa Kanya ang araw at ang buwan at mga bituin at lahat ng mga at mga puno at lahat ng mga hayop, at nagpapatira pa sa Kanya ang ilan sa mga tao, nagpapatira pa sa Kanya ang ilan sa mga tao, at ganun din ang karamihan sa mga tao, ang nararapat po sa kanila ay ang parusa ng Panginoon. Bakit? Dahil sila po ay sumuway, sila po ay hindi naniniwala sa pagiging Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, nalaman po natin, kahit hindi po natin mahanapan ng katibayan na ang Panginoon Allah, siya ang karapat dapat magiging Panginoon. Hindi po natin kailangan na magbigay po tayo ng katibayan mula sa halimbawa mga banal na kasulatan o di kaya mula sa kanyang mga sugo. Sapat na sa atin na kung gagamitin po natin ang ating pag-iisip, gagamitin po natin ang ating pag-iisip, malalaman po natin, makakahanap po tayo ng isang napakalaking katangian ng tunay na magiging Panginoon. Ano po yung napakahalagang katangian sa sino man ang nararapat magiging Panginoon? Siya yung Panginoon na ang kanyang katangian ay walang katambal. Ibig po sabihin na walang katambal, walang kaagaw. Ibig po sabihin ay siya ay nag-iisa. Kung pagmasdan po natin, pag-isipan po natin sa lahat ng mga bagay na ating nakikita, malalaman po natin na ang lumikha sa lahat ng mga bagay na ito, siya yung Panginoon na walang katambal. Siya po ang Panginoon na walang katambal, walang kaagaw. Dahil sa kung tayo ay halimbawa kung dalawa ang ating Panginoon o di kaya tatlong ang aking Panginoon, tiyak na magugulo po tayo dahil sa sila po ay magkaagawan ng kagustuhan. Halimbawa, kung dalawa ang Panginoon, katulad natin dito sa Pilipinas, hindi pwede na magkakaroon po tayo ng dalawang presidente dahil sa magkakaagawan sila ng kagustuhan. Ang isa ay iba ang kaniyang gusto, yung isang presidente iba ang kaniyang gusto. So ganun din, kung ito ay hindi pwede sa pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw, ano po kaya yung paghahanap na tunay na Panginoon? Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon dahil sa magugulo po tayo. Halimbawa, yung isang Panginoon ay gusto niya tayo po ay pumugi, yung isang Panginoon naman gusto niya tayo ay pumangit. Ano ang mangyayari sa ating mukha? Magugulo po tayo. Ito po ay tunay na katibayan, matibay na katibayan na isa po sa katangian ng sino man ng nararapat Panginoon ay siya po yung Panginoon na walang katambal, walang kaagaw. So ngayon, ano po ang, kung nais po natin, gusto po natin malaman, mapakinggan ang layunin ng Panginoon na ang tawag sa Kanya ay Panginoon Allah, ano po ang Kanyang layunin sa Kanyang paglikha sa atin? Sinabi niya, ito po ay mababasa po natin sa banal na, kahuling-huling banal na kasulatan, ang Quran. Sinabi niya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung pagsamba sa Kanya, nabanggit niya na pagsamba sa Kanya, ito po ang tunay, ito po ang tamang pamamaraan para sa papunta sa tunay na tagumpay ng isang tao. Dahil po sa yung pagsamba sa Kanya, lahat po ito
kapakipakinabang kahit anong klaseng pagsamba sa Kanya, dahil sa alam po natin na ang pagsamba sa Kanya, ito po ay napakaraming klase. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay sa magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawain. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pananalita. May mga klaseng pagsamba sa Kanya, ito po ay mangyayari, magaganap sa pamamagitan ng ating pag-uugali. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng paniniwala ng ating mga puso. Lahat ng mga uring pagsamba na ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Kinalulugdan ng Panginoon. So, ang dapat po natin pang mapagsumikapan, Kapatid Ronald, ay yung mga gawain mabubuti na ating ginagawa, ang makakatanggap mismo dito ay yung Panginoon. Hindi ang tatanggap sa mga gawain natin mabubuti ay katulad nating isang tao. Ano ang makukuha po natin sa katulad natin ng isang tao? Ang dapat tumanggap sa mga gawain na mabubuti na ating ginagawa ay yung Panginoon mismo, dahil sa kapag tinanggap ng Panginoon ang isang gawain natin, kahit sabihin po natin ito ay napakasimpleng gawain, siya po ay matatawag na gawain kapakipakinabang. Bakit po natin nasabi na gawain kapakipakinabang? Dahil sa magkakaiba, Kapatid Ronald, yung gawain na mabubuti na ito po ay ginagawa ng isang taong sumasampalataya sa tunay na Panginoon, at yung mga gawain na mabubuti na ito po ay ginagawa ng isang taong na hindi sumasampalataya sa tunay na Panginoon. Yung mga gawain na mabubuti na ginagawa ng isang tao na hindi naniniwala, hindi sumasampalataya sa tunay na Panginoon, kahit sabihin po natin na ito po ay mga gawain na mabubuti, kahit sabihin po natin na ito po ay mapapakinabangan nila dito sa mundong ibabaw, pero hanggang dito lang sa mundong ibabaw. Kapag sila po ay mabawian ng buhay, mapuputol ang pakikinabang nila sa mga gawain mabubuti na ito, dahil sa hindi tinanggap ng Panginoon sa kanila. Hindi katulad ng mga gawain mabubuti na ito po ay tinanggap sa atin ng Panginoon. Higit pa sa ito ay mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw, ay lalo na natin mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Kailangan po natin, Kapatid Ronald, yung mga mabubuting gawain na mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, at yung mga mabubuting gawain na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Hindi lang ang kakailanganan natin na kabutihan ng ating mga sarili ay yung mga kabutihan na mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, kundi kakailanganin natin lalo yung mga mabubuting gawain na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Dahil po sa isa sa dapat paniwalaan ng ating mga sarili ay kapag tayo ay mabawian ng buhay, babangon tayo muli. Ibig po sabihin ay tayo po ay bubuhayin muli. Bakit po tayo bubuhayin muli? Dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Kung tayo ay mabawian man ng buhay, may oras, may panahon, tayo po ay babangon muli. Bakit? Dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, saan po natin maipagpapatuloy ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Doon sa kabilang buhay. Alam po natin, Kapatid Ronald, na doon sa kabilang buhay ay walang pinaghanda, walang lugar na ating madadatnan doon, maliban lang sa dalawang lugar. Minsan ay doon po tayo makakapasok sa paraiso, minsan naman doon tayo makakatuloy sa impyerno. Kahit saan man tayo makakapasok sa dalawang lugar na ito, ang klaseng buhay natin doon ay buhay na walang hangganan. Kung gusto, nais ng Panginoon na tayo ay pahintulutan ng Panginoon na doon po tayo makakapasok sa paraiso. Lahat ng mga kabutihan ng ating madadatnan doon sa paraiso ay napakahalaga, sobrang napakahalaga. Bakit po natin nasabi na sobrang napakahalaga? Dahil sa
Una, hindi ito mapuputol. Pangalawa, hindi mawala sa atin. At pangatlo ay mananatili sa atin ang kabutihan, mga kabutihan na ito dahil sa tayong mismo nang mamayari sa kanila, tayo ay hindi mababawian ng buhay. Hindi natin kakatakutan na baka tayo ay mabawian ng buhay dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, buhay na walang hangganan. So magkaiba po, kapatid Ronald, ang kabutihan natin dito sa mundong ibabaw at yung mga kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. Napakalaki ang pinagkaibahan nilang dalawa kung nagsumikapan po natin yung mga kabutihan natin dito sa mundong ibabaw, lalo na dapat po natin pagsumikapan, kapatid Ronald, yung mga kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay. Dahil sa lahat ng mga kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay, matatawag na kapaki-pakinabang. So ngayon, ang itatanong po natin o dapat po natin maunawaan, paano po magiging kapaki-pakinabang ang ating mga gawain dito sa mundong ibabaw? Sa madaling salita, magiging kapaki-pakinabang ang ating mga gawain dito sa mundong ibabaw kapag ang mga gawain na ito po ay naiukol natin bilang pagsamba sa Panginoon. Ibig po sabihin, kahit simpleng gawain, dahil sa ang intensyon po natin sa simpleng gawain na ito ay para bilang pagsamba sa nag-iisang sa tunay na Panginoon, ito kapag tinanggap ng Panginoon ito ay matatawag po natin na ang gawain na ito ay napakahalagang gawain dahil po sa higit pa na mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw ay lalo na natin mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Kailangan po natin, kapatid Ronald, yung mga kabutihan na mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, ganon din kailangan natin yung mga kabutihan na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Lalo na halimbawa doon sa ating mga libingan. Hindi ba natin kailangan yung mga kabutihan na ating mapapakinabangan? Sobra natin kakailanganin dahil sa makaiba yung kalagayan po natin doon sa ating mga libingan at yung kalagayan po natin dito sa mundong ibabaw. Kahit ang kalagayan po natin dito sa mundong ibabaw, kahit sabihin po natin na tayo po ay naghihirap ng sobrang paghihirap, hindi naman katakot-takot dahil sa kung tayo ay wala pong makain, kung tayo ay nahihirapan sa ating buhay, pwede naman tayo humingi ng tulong sa isa sa ating mga kamag-anak o isa sa ating mga kaibigan. Pero doon sa loob ng ating mga libingan, kung tayo ay hindi kahabagan ng Panginoon, saan po tayo hihingi ng tulong? Wala naman isa sa ating mga kamag-anak na kasama po natin sa loob ng ating mga libingan. Pati yung mga pinagpaguran natin ng mga bagay dito sa mundong ibabaw, hindi naman nila isasama sa loob ng ating mga libingan. So ano ang aasahan po natin na mapapakinabangan po natin doon sa ating mga libingan? Alam po natin gaano katagal ang pananatili natin doon sa ating mga libingan. Magkaiba yung tagal natin dito sa mundong ibabaw at yung tagal natin sa ating mga libingan. Yung tagal po natin dito sa mundong ibabaw, kahit sabihin po natin na tayo po ay abot ng 100 years, pero yung hindi po natin maikukumpara sa kanyang tagal natin doon sa loob ng ating mga libingan dahil sa kapag tayo ay mailibing sa ating mga libingan, mananatili po tayo sa ating mga libingan hanggang sa hindi magunaw ang mundong ibabaw na ito. Ibig sabihin kung hindi magunaw ang mundong ibabaw na ito, hindi tayo makakalabas sa ating mga libingan. Ibig sabihin kung ang madadatnan natin doon sa loob ng ating mga libingan, tayo po ay pinaparusahan ng Panginoon dahil sa hindi siya nalugod sa atin, ibig sabihin ay napakatagal na tayo po ay pinaparusahan ng Panginoon sa loob ng ating mga libingan. So nakakatakot, dapat po
mapag-isipan ng isang tao na ito. Kaya po natin nasabi, kung kinakailangan natin yung kabutihan na mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, lalo na kakailanganin po natin yung mga kabutihan na mapapakinabangan po natin doon sa kabilang buhay, mapapakinabangan po natin doon sa ating mga libingan. So, ibig po sabihin, sa madaling salita, para po magiging katanggap-tanggap ang ating mga gawain sa Panginoon, ay ang nararapat po sa atin ay isuko po natin ang ating mga sarili sa anumang ginawa ng Panginoon na layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Alam po natin na wala pong ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay maliban lang sa ang pagsamba sa Kanya. Katulad ng ating nasabi na napakaraming klase ang mga pagsamba sa Kanya, at lahat ng mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Ibig po sabihin, sa taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay, ay ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Ibig po sabihin, kung tayo ay pumasok sa relihiyon ng Islam, bawat gawain, bawat pananalita, bawat pag-uugali natin sa loob ng relihiyon ng Islam, lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Ibig po sabihin, tayo mismo gumagawa sa mga gawain na ito, ay tayo po ay malulugod sa atin ng Panginoon. Kapag malugod sa atin ng Panginoon, iyon ang katibayan na tatanggapin ng Panginoon ang ating mga gawain. Kapag tinanggap ng Panginoon ang ating mga gawain, magiging kapakipakinabang ang mga gawain na ito, dahil sa mismo ang tumanggap sa mga gawain na ito ay ang Panginoon. Hindi ang tumanggap sa mga gawain na ito ay katulad natin ng isang tao. Dito po nagkakamali ang mga tao. Ang kanilang pinagsusumikapan sa mga gawain na kanilang ginagawa, mga gawain mabubuti na kanilang ginagawa, ay ang tumanggap sa mga gawain na ito ay katulad nilang isang tao. Pero ang nararapat po sa atin ay ang tatanggap sa ating mga gawain mabubuti ay ang Panginoon. Dahil sa kapag tinanggap ng Panginoon ang mabuting gawain natin ito, ay magiging kapakipakinabang ang gawain na ito. Kahit sabihin po natin, napakasimpleng gawain, dahil naman sa ang tumanggap sa gawain na ito ay ang Panginoon, masasabi po natin na napakahalagang gawain. Mayroon po tayong katibayan, ito ay naikwento ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang isang lalaki na ang dahilan kaya siya po ay makakapasok sa paraiso doon sa kabilang buhay ay dahil sa yung pinainom niya ang isang aso na siya po ay nasa matinding pagkauhaw. Pinainom niya na naiwasto niya ang kanyang intensyon, ginawa niyang bilang pagsamba sa Panginoon. At ito ay tinanggap ng Panginoon sa kanya, at iyon din ang magiging dahilan upang siya ay makakapasok sa paraiso pagdating niya sa kabilang buhay. So napakahalaga, iyon ang dapat po natin pagsumikapan. Kaya sa taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, tunay na tagumpay, nararapat po sa kanya isuko ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Nararapat po sa kanya isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, dahil sa ang relihiyon ng Islam, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Ngayon, Brother Ronald, paano po tayo? Halimbawa, ang dapat po natin maunawaan ay paano po tayo, ano po ang tamang pamamaraan para po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam. Napakasimpleng gawain ito. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Alam po natin ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa
Panginoon, ito ang unang-unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Ano po ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon? Siya po ang pagsasaksi na napapaloob po sa Kanya ang tatlong bagay na ito. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin, maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso, si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi ito bibigkasin ng ating mga bibig. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin bawat bahagi ng ating katawan, wala maikikilos maliban lang sa mga bagay na ito po ay naaayon sa pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin, Brother Ronald, ang tatlong bagay na ito, na isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap, pagpasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na isinuko natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin. Tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na nagbabalik loob sa Panginoon. Alam po natin, Brother Ronald, ano po ang pinaghanda ng Panginoon para sa kanyang alipin na nagbalik loob sa kanya? Napakaraming mahalagang bagay na ipagkakaloob ng Panginoon sa kanyang alipin na nagbalik loob sa kanya. Kabilang po sa mga mahalagang bagay na ito ay lahat ng nagawa niyang pagkakasala ay ito po ay pinapatawad ng Panginoon para sa kanya. Kahit sabihin po natin na napuno niya ng pagkakasala ang mundo na ito, dahil na siya po ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon, siya po ay mapapatawad ng Panginoon, buburahin ng Panginoon ng lahat ng nagawa niyang pagkakasala, hindi lahat lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kung paniniwalaan po natin, Brother Ronald, gaano kahalaga ang napakasimpleng gawain na ito. Nararapat po sa atin samantalahin, huwag natin palampasin, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili. Lalo na natitiyak natin sa ating mga sarili, hindi tayo makakasigurado kung makakaabot pa tayo sa mga susunod na mga araw, mga buwan o mga panahon. Kung mayroon naman tayo na naunawaan na napakahalagang bagay, dapat po natin ito samantalahin. Huwag natin palampasin dahil hindi po tayo makakasigurado. Bukas o pangalawang araw, pangatlong araw, tayo ay hindi madadatna ng kamatayan. So ngayon, hindi natin masasabi ito ay sa pilitan sa relihiyon ng Islam, kundi ito ay bilang habag sa ating mga sarili. Kung pinagsumikapan po natin na ibigay sa ating mga sarili ang napakaliit na kabutihan ng ating mga sarili dito sa mundong ibabaw, ano pa kaya yung napakalaking kabutihan na hindi lang dito sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan, kundi habang buhay natin mapapakinabangan. Doon sa kabilang buhay, mapapakinabangan po natin ito sa loob ng ating mga libingan, mapapakinabangan po natin ito sa kabilang buhay. Ibig po sabihin ay siguradong sigurado tayo po ay doon patutuloy ng Panginoon sa paraiso. Sana tanggapin sa atin ng Panginoon ang napakasimpleng gawain na ito. So ganito lang, Brother Ronald. Sundin po ako sa anumang bibigkasin ko. Bigkasin natin ito sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para maunawaan po natin. So itaas po natin na Brother, Kapatid Ronald, ang ating kanan kamay, ang ating hintuturo. Ganito. Ito po ay sinyalis, Kapatid Ronald, na ang ating sinasamba ay nag-iisang Panginoon. Ibig po sabihin na nag-iisa, walang katambal at walang kaagaw. Yun ang kahulugan. Okay, lakasan po natin, Brother Ronald, ang ating pagbibigkas. Ashhadu
Ashhadu. Bigkasin po natin na Brother Ronald. Taasan niyo po. Lakasan niyo po ang pagbibigkas. Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa wa ashhadu asyhadu anna anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat ng Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah at ako ay sumasaksi at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo na kanyang sugo at alipin at talim at ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at talim. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, kapatid Ronald. Ikaw po ang pinili ng Panginoon na naipagkaloob niya sa iyo. Ang napakahalagang bagay na ito po ay nangangahulugan dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon. Iyon ang dahilan kaya ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Kaya nararapat sa amin na sabihin sa iyo, congrats sa iyo, kapatid Ronald. Dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon, ikaw ang pinagpalang linika ng Panginoon. So congrats sa iyo, kapatid Ronald.